Ayan, wala tayong masakyan dahil yung motor hindi daw sa nagpasahero. Kaya lakad lang tayo. Puntang Kutkutan. Walking tayo para liliit naman tayo kunti. Patunaw ng ating bilbil or taba. Yan, para siyang man-made forest. Tingnan niyo, para siyang man-made forest. Dahil daming puno nakapaligid sa kalsada. At ang lamig ng simoy ng hangin. Ayan si ate oh. May dala na lukay. Bahay siguro niya ito. Yan, bahay niya. May dala siyang lukay. Yung lukay, para yan, pag nagsaing ka, yan ang pangsindi mo para mabilis mag-apoy yung kahoy. Ayan, samahan nyo ako. Maglalakbay tayo papuntang Kutkutan. Sana may magpasakay sa atin. Pero kung wala, maglalakad lang tayo. Itong paglalakad ko ngayon parang kasama walking na rin ito. Dahil nga, from Magsaysay to Kutkutan ang ating lakarin ngayon. Kaya samahan nyo ako para yung mga taga dito sa Bato na hindi nakauwi ng Bohol, makita nyo ang inyong lugar sa pamagitan ng ating video. Samahan nyo ako maglalakad para kahit nasa malayo man kayong lugar, kung saan man kayo sa ngayon, sa ibang bansa ba, o sa Manila, sa Cagayan, o saan saang lugar, para na rin kayong nakarating dito sa Bohol. Yan, tingnan nyo ang ingay ng lansidyang, oh. Yung puno na yan is bagaw nga ang tawag dyan sa amin. Yung puno na yan, yung bagaw nga. Tapos daming ibon sa taas. Yung bagaw nga, pag tipo na, yung para siyang niyog na may bunga, pag tipo na, pag may ganyang bagaw nga na maraming lansidyang kasi ang tawag dyan dito sa amin yung ibon na yan, dyan ka sa lupa, maraming nahuhulog na tipo dahil yung kinukuha nilang bunga ng tipo, dinadala nila dyan. Kaya minsan marami kang makukuha sa puno ng yung puno na yan na tipo ang tawag sa amin. Yung tipo naman masarap yan, isangag para siyang mani pag naluto na. Yan, ginawa nilang bahay. Siguro yung iba dyan mayroong bahay na nila. Yung sag ang tawag dito sa amin. Nag-enjoy sila. Oh. Yun lang kagandahan pag nandito sa bukid. Mahirap nga lang ang takbo ng pera dito, pero kung sa stress naman, nawawala din naman ang stress mo. Kaya lang minsan hindi talaga maiwasan na ma-stress ka ulit dahil nga sa hirap ng buhay dito. Kagagatin na natin ang bayabas na nakuha natin. Pasensya na sa may-ari nito. Sa may-ari nito ha, kasi nasa lupa nila eh. Kaya kinuha ko lang talaga yung isa ha. Huwag kayong magalit ha. Kasi natakam lang ako sa bayabas. Kaya kinuha ko yung isang hinog. May motor. Lakad tayo. Hinog siya. Tanggalin natin yung parang itim-itim. Buti-buti ang tawag namin sa amin dito eh. Ano kayong tawag sa inyo? Sa amin parang buti-buti. Pero hindi naman to hanggang loob, sa balat lang. Kaya tanggalin natin para kainin natin yung walang itim-itim. Okay na, tanggal na. Ang tamis.
Ano kayang gawin nila dyan, oh? Ang lawak ng lupain na to, hanggat saka ang ganda pa ng view. Overlooking siya sa dagat. Siguro itong lugar na to, kung pagdating ng panahon na magawa tong subdivision, grabe, ang ganda kasi overlooking siya sa dagat. At malamig dito pag tag-ulan. Ay, maraming bayabas sa loob ng compound nila, oh. May hinog kaya yan, kaya lang hindi tayo makatrespassing kasi mayroong ginawang pader. Mabwire. Pero pwede tayong lumusot, kaya lang wag kasi baka bawal. Baka bawal, kaya mahirap mag-trespassing, baka makulong pa tayo. Mahirap. Okay, tuloy tayong maglalakad. Sana makakita pa ako ng bayabas, no? Sana may bayabas pa ako makita, kaya lang pag dito sa tabi ng kalsada parang malabo ka makakita ng bayabas. Kasi daming dumadaan. Uy, may ano, oh, may lagkaw doon, no? May bahay kubo. Tapos mayroong maisan. Kanino kaya yan? May maisan at saka lagkaw. Ay, may kutsi. Sana pasakayan tayo nito. Sana pasakayan tayo nito. Nahiya tayong magsabi niya pasakay. Ang tamis ng bayabas. Nahiya tayong magsabi dahil hindi natin kilala yan. Taga-amin yung motor na yun, ah. Nagtingin-tingin ako sa mga paligid, baka tayo makakita ng bayabas. Kasi sarap talaga kainin ng bayabas. Mayaman sa vitamin C ang bayabas. Kaya lang parang walang mga bunga ang bayabas. Ano ba yan?